ating laptop. Kaya balik po tayo rito sa sa ating setup na dati. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ito, inabutan na tayo ng mga bagong balita. BBM, ang taas na po. Naunahan na sa rating si VP Sara, kalokohan, no? Mas mataas na raw sa rating si BBM kaysa kay VP Sara. Natulog lang tayo. Mula po sa negative po siya. Ngayon po ang taas na raw na rating ni VP Sara. Iyaking Redon, ginagawang impeachment trial ang media. At yan po, katulad po ng halimbawa natin na ito pong mga survey, pati po itong COA, ginagamit na po nila. Kasama po ang media, ginagamit po nila yan, no? COA, survey, media, para po siraan si VP Sara at para po mga manlinlang ng kapwa. Kaya ngayon po, medyo nagdududa na rin tayo maski po diyan sa balita na si Saldi ko po ay nahuli na dahil ngayon po real talk, sabi po ni Harry Roque, kumpirmado po na hindi po nadakip sa Czech Republic ito pong si Saldi ko. Kaya bahala na po. Ano na po ang kahinatnan natin, no? Dito po sa ating bayang Pilipinas. Hindi na po natin alam ngayon kung sino po yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng pawang kasinungalingan. Ang hirap po. Isa pa pong balita na pag-usapan natin, bukod po dyan sa ginagamit ni COA. Mag-one lang po kayo kung okay naman yung sounds natin tsaka video. Para hindi na tayo pabalik-balik. One lang po kayo. Okay. Bukod pa po dito sa atin pong mga pag-uusapan sa paggamit po nila sa media bilang akala mo trial, sasagutin natin lahat yan. Ngayon, bukod po dyan, nakalimutan ko na tuloy yung sasabihin ko. Okay, ayun po. Bumaba po tayo ng Fitch rating. Ito po ay isang global rating po para sa pagkakautang natin, no? Ito po ang Fitch rating po ay assessment of the credit worthiness of an entity. So ibig sabihin, isa po to sa tatlo. Yung Moody's, ito po yung big three ng credit rating. Standard and Poor at saka po tong Fitch, no? So lahat po ito yung pong rating, hindi po to survey lang, no? Rating po ng bansa kung tayo po ba mataas ang rating natin o hindi. Sa kasawiang palad, 2 dekada po tayong hindi negative. Ngayon po, negative na naman tayo sa panahon ni BBM. Talagang dudurugin na po tayo. Wala na pong ititira sa atin si BBM. Alam niyo po ba epekto niyan ng Fitch rating na mababa? Mamaya po, ipapaliwanag po natin yan. Yan yung question natin na, Badong, yan yung tinatanong natin, di ba, na utang ng lang utang, buti may nagpapautang po pa sa atin. O kaya po may nagpapautang pa sa atin dahil mataas po ang rating natin for 2 decades, no? Triple B tayo. So mataas po, pinagsikapan po yan ng mga pangulo na nauna rito kay BBM. Pagdating po kay BBM, bagsak na naman ang rating natin. Kaya makakatiyak tayo na mahihirapan po tayong makautang sa mga susunod. Baon na nga tayo sa utang, hindi pa tayo makakautang, yari na ang Pilipinas. Papaliwanag natin yan maya-maya sa inyong lahat. Yan po mga gagawin natin ngayon. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na.
Dahil ito lang ang tanging channel na makikita nyo ang pagmumukha ko. Ang pinakamatalinong channel sa buong mundo pagdating sa politika. Pakapalan lang ng hiya yan. Ang pinaka popular na channel. Alam nyo, napuna ko lang dahil, di ba? Sino ba nagsabi nun? Si Bruce Lee. Pero kasi sinabi si Bruce Lee, wag mong, napanood ko lang, wag mong mamaliitin yung sarili mo. Kasi nag-invite ka ng negative energy. Kaya kung mapapansin nyo po, yung lahat po ng malalaking channel, talagang ang astig po ng pagmumukha ng mga vlogger sa pagke-claim na sila po ang pinaka. Kaya ganyan na rin po tayo ngayon. Tayo naman talaga ang pinakamagaling na channel sa buong balat ng buong mundo. Kasi po, kada downgrade natin sa channel natin, nada-downgrade talaga tayo dahil negative energy yun. Okay. Opo, marunong po siya magtagalog. Pero salin po yun sa Chinese. Ito po yung sinabi niya sa Chinese. Chong Chai, Ting Tang Hong. Ang translation po, wag mong i-downgrade. Kung ikaw ay vlogger, wag mong maliitin yung sarili mong channel. Yun po ang ibig sabihin. No? Okay, pag-usapan na po natin. No? Yung universe. Yan. Ano ba unahin natin? Unahin na po natin tong dapat mauna. Gigil na gigil po sila ngayon sa COA Notice of Disallowance. Alam niyo po, parang ginagawa na nilang trial, no? Lalong-lalo na si Redon, ginagawang trial na po itong media. Akala ko ba ang bloodbath dyan sa tinatawag ninyo? Lugin-lugi na tayo rito sa mga to. Ang ginagawa po nila, dahil hindi po nila magawa, no? Palpak po yung kanilang star witness na si Madriaga. Dahil po sa kapalpakan, lumabas po na sinungaling. Sila na po. Hindi na po nila binabanggit ngayon si Madriaga. Napunan nyo ba? Hindi na binabanggit ni Redon, ni Laila de Lima. Ang binabanggit na po yung bagong kalalabas na Notice of Disallowance. Alam nyo kayong COA, lalo na yung babae na lagi niyan, may gaba rin kayo, no? Sana pag BP Sara, yan pong mga COA na yan na nagpapagamit dito po sa mga congressman para sabay-sabay na ilabas yung mga Notice of Disallowance. Ako paulit-ulit po ko, wala pong kinalaman yung Notice of Disallowance ni BP Sara sa isinasagwa po nilang impeachment. No? Hindi po mai-impeach si BP Sara dyan sa Notice of Disallowance. Paano po nila? Sa bagay, kung mapapabilib nila yung mga tao, baka mapalabas nila na very popular na yung impeachment laban kay BP Sara, baka mapabaliktad nila yung mga senador. Okay lang po yan. No? Kayong mga senador kayo, magkampi-kampihan na kayo, handa na po kami sa lahat. Anyways, kung ano man po ang mangyari kay BP Sara, mayroon naman pong Baste Duterte. Na syempre, hindi nyo pa kayang impeach dahil hindi pa po siya impeachable. Di po ba? Kaya wag kayong mag-alala. Halatang halata kayong COA kayo. Pero alam niyo po, sa pamamagitan po ng media, lahat po ng media ngayon, nilalabas po nila to na parang napakalaking kasalanan. Uulitin ko po, hindi lang po OBP ang mayroong Notice of Disallowance. Ngayon, kung ang gusto po ninyo, matanggal po yung may mga Notice of Disallowance, tanggalin po natin si BBM. Dahil may Notice of Disallowance din po yung Presidente. Billion po. Tanggalin din po natin si Vince Dizon. Dahil may Notice of Disallowance po ang DPWH. Billion po. Tanggalin natin si Chu, Department of Agriculture.
May notice of disallowance din. Tanggalin po natin ang DOH, tanggalin po natin ang PhilHealth, lahat po na may notice of disallowance. Huwag niyo pong ginagago yung mga Pilipino. Hindi po yan. Bakit ayaw niyo pong ipatanggal si BBM? May notice of disallowance yung President, Office of the President. Bakit ayaw niyo po ipatanggal lahat ng mga... Wala na po matitira sa gabinete. Dahil may notice of disallowance. Maski yan si Dilima ng panahon niya, correct. May notice of disallowance din. Wala po yan. Hindi po yan makakaapekto. Sabi pa nga, di ba? Eto po, dito na po nagaganap yung trial. Sa media na po. Media, bayarang media versus social media. At tinitiyak ko po sa inyo, ng social media po ang mas maraming naniniwala. Wala na naniniwala sa inyo. Pucha, ito na lang. Sa balita na lang na totoo ba? O yan, pinangatawanan po ni Harry Roque na fake news yung binalita ni BBM. Si Harry Roque to wala po kaming alam dyan. Binibigay po sa, hindi po kami katulad ng media na one way. Ito po, binibigay namin sa inyo dalawa. Ayon sa Pangulo, nadakip si Saldico. Ang sabi nga namin, asan yung video? Marami na po nadakip. Si Alice Go, nadakip, may video. Sabi nga ni Ben-Hur, ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Nanggigigil pa. Di ba? Asan po ang video? Si Tebes din po, nahuli, may video rin. Asan po yung video rito kay Saldico? Pero nasa sa inyo rin po yan. Ang gagawin po namin, ilalatag po namin sa inyo, at least parehas kami. Sabi ni Roque, fake news daw yan. Kasi kinumpirma niya, hindi nakulong eto pong si Saldico. Maaring isa sa kanila ang tama. Alangan naman pareho silang tama. Sino po ang tama? Si Roque o si BBM? At least kami, binibigay namin sa inyo pareho. Di ba? Okay, balik tayo rito sa mga congressman. Ayon kay Representative Laila de Lima, milyon-milyong pisong ipinasosoli ng COA kina BP Sara dahil sa nakitang irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Hindi ito mga aligasyon lang, kundi nakabatay sa nasuring mga aktwal na dokumento ng COA. Pera ito ng taong bayan na hindi pwedeng lustayin lang ng ilang oras o ilang araw o ipamigay lang kay Mary Grace Piatos at sa iba pang imbentong pangalan at kaduda-dudang mga personalidad. O alam mo pala kung saan ginagastos? Mabuti ka pa, alam mo. O Laila de Lima, ituloy niyo yung kwento. Laila de Lima, sinabi ba ngayon na isoli? Kasi sinasabi mo isoli eh. Ang tanong, ngayon na ba pinasosoli o pinaayos yung mga papeles para isoli? Ang notice of disallowance po, niliteral nila eh. Notice lang. Notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi inaalaw. Kaya binibigyan kayo ng notice. Yung ginawa ninyo na paggamit ng pondo ay hindi inaalaw kasi kulang kayo ng papeles. Sabihin nyo yung totoo. Laila de Lima. Teka lang i-search lang natin ng konti. Maganda yung punto nung isa natin viewer na si Laila de Lima ba nagkaroon ng notice of disallowance? Okay, ang tanong natin, nagkaroon ka ba ng notice of disallowance during nung ikaw ay Secretary of DOJ? Okay.
Eto po ang sinabi. During her term as Secretary of Department of Justice, Laila de Lima's office was primarily flagged for unliquidated cash advances and confidential funds rather than formal notices of disallowance, signifying final illegal expenditures. Okay. So na-plug din siya na meron siyang unliquidated cash advances. Ganyan po yung COA eh. Meron kang pera na hindi mo na liquidate, hawak mo yung pera. Hawak mo yung pera. Hawak mo yung bit. Okay. Pero ito po ay nasettle na. So ano po ang ibig sabihin kung nasettle mo na? Pwede palang isettle. Pag binigyan ka pala ng mga notices na ikaw ay merong mga hindi naaayon, meron kang mga notices sa COA, pwede mo palang isettle, Laila de Lima, katulad ng ginawa mo nun. Ngayon, Laila de Lima, tanong, hindi ba inaalaw ng COA si BP Sara na isettle niya yung notice of disallowance niya? Katulad ng pinasettle din sa iyo yung liquidation, yung unliquidated na pera mo. Magkano ba yung unliquidated na pera niya? Tanong natin, how much is the unliquidated? $123.8 million. Bakit daw? Kasi na-flag siya dahil walang support yung disbursement vouchers. Wala raw wala pong supporting evidence o supporting disbursement vouchers nung na-audit ka. 91.8 million. Ngayon, kinatay ka ba? Pinakulong ka ba dahil dyan? Hindi. Pinaayos sa'yo yung mga papeles. Naayos mo ba? Naayos mo. Ngayon, bakit hindi pwedeng ayusin ni BP Sara? Nililin lang kayo ng mga to eh. Ang sinasabi nila, pinasosole. Yun yung meaning nila ng notice of disallowance. Hindi po yan ang meaning niyan. Ang meaning ng notice of disallowance, ayusin nyo yung mga kakulangang papeles para hindi kayo magsoli ng pera. Naintindihan nyo? Ilang buwan ang binibigay? 6 months. Ibig sabihin, Badong, mula ngayon, ngayon lang kasi yan eh. Ngayon lang nilabas ng COA. Bakit natin sinasabi na kasabwat ng COA? Para sabay-sabay po, may timetable sila, sabay-sabay po yung atake nila. Para kunwari, magmukhang magnanakaw talaga si BP Sara. Okay. Group effort, correct. Ngayon po, ibig sabihin, 6 na buwan. Ngayon lang po nilabas yan ng COA eh. 6 na buwan po ang binibigay kay BP Sara para ayusin yung kanyang notice of disallowance. Sa 6 na buwan ba yan na yan? Ikukulong ba si BP Sara? Hindi po. Pag-aayusin lang siya. So what's the big deal? Lahat po ba yan ginagawa na? Ginagawa po yan sa lahat. Pag may notice of disallowance ka, bibigyan ka ng 6 na buwan para ayusin yung notice of disallowance mo. Okay. Yan yun. Real talk po tayo. No? Alam nyo kayong COA, lalo na yung babae na appear ng appear sa lahat ng... alam nyo, dapat yan, hanapan din natin ang butas yan lintik na yan eh. Yung mga taga-COA na yan. Check ko sa inyo dahil sunod na sunod. Check yan. Meron pong ginawa yan mga yan. Nakalokohan. Sana mahanapan po ng butas. Lalo na atin ng hearing.
Akala mo talaga ano eh, ang laki ng kasalanan ni VP Sara eh. Napaka-normal po niyan. Yang mga notice of disallowance. Si De Lima, ipokrito to. Ikaw din, meron ka niyan eh. Pinagpapapaliwa, may pinag-ayos ka rin. At naayos mo naman. Wala namang naging problema. Oh, tanggalin nyo ang notice of disallowance. Dapat ba tanggalin? Eh di tanggalin natin si BBM. May notice of disallowance yung Office of the President. Tanggalin natin lahat. Propaganda lang po nila yan. Huwag po kayo matakot dyan sa notice of disallowance. Bibigyan pa nga po eh. Ganito po yan, 6 months. Bibigyan ka ng 6 months para mag-ayos ng papeles. After ng 6 months, naayos mo na lahat, titignan ng COA kung naayos mo na talaga. Sasabihin ng COA, oh, meron ka pang, katulad po ng 125. Bakit 78 o 73 million na lang po yung hinahanap nila sa 125? Kasi naayos na yung mga papel eh. Nung iba. May kulang pa yung iba. Matagal po yan, taon po yan. Pagkatapos po niyan, sasabihin po ng COA, oh, notice of disallowance ka pa rin kasi hindi mo pa naayos. Aapila ka na naman sa COA. Pagkatapos mong umapila, magpapasya yung COA, sasabihin ng COA na final na to. Oh, pero hindi pa po totoong final yun. Final disallowance ng COA, pwede mo pang iapila sa Court of Appeals. Pwede mo pang iapila sa Supreme Court. Nasaan pa lang po tayo? Sa COA pa lang. Eto mga huli, yung 300 something, nasa unang ano pa lang, bibigyan ka pa ng 5 buwan. Kaya too early to celebrate. Kaya po tayo narito ngayon para sagutin natin yung mga paratang nila. Hindi po totoo na matatanggal po si VP Sara. Hindi po totoo na may impeach po siya dahil dyan sa notice of disallowance. Kalokohan lang po yan. Mapapahiya lang po yung mga congressman. Bakit po sa media sila? Ang tanong po natin, bakit sa media kayo nag-impeachment trial? Bakit hindi nyo pa ipasayan nang mag-impeachment trial na tayo sa Senado? Trial by publicity kasi ang gusto nila. Isa pa, tinatabunan nila yung Ramil Madriaga. Gusto nilang palabasin na hindi naman si Ramil Madriaga ang tanging susi namin para ma-impeach si VP Sara. Kalokohan yan. Si Ramil Madriaga lang po ang inyong star witness. Ito pong sinasabi niyong itong notice of disallowance, wala po to. Hindi po yan pasok. Hindi po kasalanan. Sa madaling salita po, impeachable offense ba yung may notice of disallowance? Hindi po. Pag may notice of disallowance ka ba, impeachable offense? Hindi po. Yung impeachable offense, yan yung mga tinitestigo ni Ramil Madriaga. Kaya si Madriaga, tinitestigo niya na yung 125 ginastos niya ng ilang oras lang. O kasi po, kung ginastos mo yan, ang tanong namin sa iyo, bakit 70 trillion lang ang hinahabol? Kung sabi mo, ginastos mo ng illegal yung 125. Eh di dapat 125 yung illegal? Yan yung po eh. Huwag kayong papaloko. No? Kayo po ang kinukuha niyan. Okay. Tignan po ninyo. Si Laila de Lima, ito po ang maingay, si Redon. Oh. Yan po yung sinasabi ni Redon. Sabi niya, walang maisagot. Sara Duterte failed to justify confidential fund use. Redon. Bakit? Nagta-trial na ba tayo? Bakit kayo nagsasagawa ng impeachment trial sa media? Tapos gusto niyong pasagutin si VP Sara sa media? Ito po sabi ni Redon, rejected claims that the COA did not give vice. Okay, ito pa isa. May pattern daw po ng misuse sa confidential fund si VP Sara.
Bakit mo sinasabi yan, Redon, sa media? Kasi po sa media, si Redon na yung prosecutor, siya pa yung witness, si Redon pa yung witness. Hindi na nila ginagamit si Madriaga sa media. Bakit? Napatunayan na hindi papayag yung media na si Madriaga ay katiwa-tiwala. 8 ang kasinungalingan ni Madriaga Okay. Like sa in-share po tayo Ano-ano ang 8 kasinungalingan ni Madriaga para lang po mataplaugan na itong mga to. Ibalik ko lang para matandaan natin ang gusto. Ano-ano ang 8 kasinungalingan ni Madriaga? Ito pong ulit-ulitin po natin to. Term sharing. Na-debunk yan ng palasyo. Ito po yung delivery po ng duffel bag dito po sa Nomu Basyo. Si Edwin Chico, Attorney Edwin Chico, na ano niyan. Yung withdrawal po sa non-existent bank sa Lubao, Pampanga Mall. Wala pong mall sa Lubao. Ikatlo. Ikaapat, ito pong painting, na-debunk po yan. Mismo yung painter ang nagsabi na hindi siya scholar ni Madriaga. Ika-6, na-debunk po yung kay Samuel Martires na binigyan siya ng pera. Ika-5, ika-6 pala. Law subject, pinasal lang daw siya dahil malakas si BP Sara sa San Sebastian, Recoletos. Ika-7, yung pong cheque na 2023. At ika-4, yung nagtrabaho si Madriaga sa BPSPG, National Security Council, OBP at DepEd. Na-debunk po lahat. Yan po ay 8 kasinungalingan ni Madriaga. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Redon, siya na mismo. Siya na prosecutor, sa media siya nag-impeachment trial. Siya na prosecutor, siya na ang tumatayo ngayon. Hindi na si Madriaga, hindi niya na binabanggit. Siya na mismo yung tumatayong testigo. Siya pa yung judge. At media po yung tagapagbalita. Trial by media ang ginagawa ng mga tukmol. Makakapal ang mukha ninyo. Bakit nyo, ang dami pala, ang dami nyo sinasabing kasalanan ni BP Sara. Bakit hindi nyo po ipasa na yan sa Senado nang masimulan na yan? Hindi po naman nila purpose na yan Purpose nila masiraan si BP Sara Sabay-sabay po ang paninira na isang ano po yan. Ngayon po, eto po. Ano yung kasabay ng paninira na yan? Eto pa isa, trial. Sabi ni Madriaga, mga sasakyan na banggit sa affidavit ni Madriaga may record sa LTO. Ano naman? Anong connection kay Sara Duterte niyan? Hindi ko po maintindihan yan Bumili si Madriaga ng mamahaling motor. Ano po connection niyan kay BP Sara? Bumili ng Ducati at kung ano pa, Ducati lang yung natandaan kong mamahalin. Sabi ni tugma daw po, may LTO record. Ano naman Redon? Total, gusto mo mag-trial dito sa media. Kami naman, sasagutin ka namin sa social media. Anong kinalaman nang tumugma yung affidavit ni Madriaga? Sinasabi niya, pinabili siya ng mga motor na mamahalin para daw gamitin ang isip. Importante ba yung isip na yan? Never heard ko yan. 2022, kami po ay nagbo-volunteer na. Marami pong grupo. Hindi po isip lang ang grupo kung ano man yung ngayon ko lang nga narinig yung isip na yan Marami pong volunteer group. Ngayon lang po ako nakarinig na yung isang volunteer group ay binigyan ng mga mamahaling sasakyan ni BP Sara. Ang dami pong volunteer group. Ngayon, Redon, patunayan mo na lahat ng volunteer group binigyan ng mamahaling sasakyan. Paano mo natiyak na yung mamahaling sasakyan na binili ni Madriaga kay BP Sara?
Anong patunay na kay BP Sara yan? Kanino ba nakarehistro? Malamang kay Madriaga. Oh, patunayan nyo na kay BP Sara yan. Ginamit daw po ng mga volunteer yung mga pinagbibili niyang motor. Talaga? Ngayon lang namin narinig. Kaming mga totoong volunteer, masikat pa kami diyan. Huwag na po tayo maglokohan. Masikat kami dihamak diyan sa grupo na yan. Kasi vlogger kami. Volunteer kami na nangangampanya kay BP Sara. Nabigyan ba ako ng motor? Bisikleta nga, hindi ako nabigyan eh. Ibig nyo sabihin, nabigyan kayo ng mga Ducati? Tapos kaming mga vlogger na nakikita araw-araw na nagpo-promote kay BP Sara, ni bisikleta, hindi kami nabigyan? Nakukuha nyo po yung logic? Wala pong Duterte vlogger ang nagsasabi na nakatanggap sila ng allowance man lang. Lintik na yan. Sabi ko nga sa inyo kung meron pong namimigay dahil Duterte ka, kayo na po manghingi sa akin. Hati tayo. Mukha po akong pera. Wala po nagbayad sa akin. Tapos yung isip, kung ano man grupo yan, meron pala silang Ducati na pinamigay ni BP Sara. Naknam po pa. Yan po ay napakalaking kalokohan, Redon. Yang sinasabi mong sasakyan na yan, na nabanggit sa affidavit, anong patunay mo na yan ay tinanggap ng mga volunteer? Talaga? Yung mga volunteer ni BP Sara, Ducati? Di sikat na sikat sana yan, mga Ducati boys. Porket bumili si Madriaga? Ano ba kaso ni Madriaga uli? Kidnap for ransom. Milyunan ba dyan? Pwede kaya magkaroon ng Ducati yung mga involved sa kidnap for ransom? Meron ngang mga scholar eh. Hindi po porket nakabili ng Ducati, kay BP Sara na yan. Naknam po pa naman. Isip-isip kayo. Kami po, ang mga sikat po na volunteer kay BP Sara, mga vlogger. Sino po sa mga vlogger ni BP Sara nakatanggap kahit bisikleta? Okay. Kaya yung mga sinasabi mo rin doon na yung COA ay yung tama, tumutugma. Di patunayan nyo nga. Bakit kayo nyo tinatrial sa media? Pwede naman talagang totoo na meron talaga yan. Katulad po ng pwedeng meron totoo na merong mga bank account si Madriaga. Pero paano nyo patutunayan na yung bank account ni Madriaga ay kay Duterte? Kay Sara Duterte. Hindi nyo mapapatunayan yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Gusto nyo ngayon sabihin, ikaw na yata ang nagko-corroborate. Wala nagko-corroborate eh. Sa sinasabi ni Madriaga, gusto mo bang ikaw na mag-corroborate? Redon? Ang sarap sa no? Ang sarap pag nagta-trial sa media. Kasi yung prosecutor, siya na rin na nagko-corroborate sa testigo. Wala ba kayong ibang testigo na magko-corroborate sa sinasabi ni Madriaga? Ikaw na ang nagko-corroborate eh. Marunong na po ang mga Pilipino. Buhat pa po nang nakikinig kami kay Marcoleta sa hearing sa BRC. Natuto na kami na yung isang testigo kinakailangan may mag-corroborate ng kanyang mga sinasabi. Wala nagko-corroborate. Ikaw ang nagsasabi na totoo yung sinasabi niya. Ikaw ba nagko-corroborate? Alam mo ba yan? May kinalaman ka ba dyan sa Ducati na yan? Porket may sinabi na bumili kami ng Ducati, ito po ang mga papeles. Sa tingin nyo walang kakayahan yung taong involved sa kidnap for ransom, wala silang kakayahang makabili ng Ducati? May kakayahan nga magkaroon ng scholar eh. Isip-isip rin dun. Hindi mo kami maluloko.
ginagawa niyong trial by media. O extra lang po tayo. May maganda pong sinabi rito kay Yorme, si Adrian Pascual. Audition ba ito for 2028? Sabi kasi ni Yorme, may kasalanan ba si President Marcos? Ako sa tingin ko wala. Chismis yun eh. Being the mastermind, para sa akin, wala akong makitang itutulak papunta kay PBBM. O eto po ang reaksyon ni Adrian Pascual. Alam ko hindi po to ano eh. Kung hindi ako nagkakamali, hindi po to Duterte. Audition ba to for 2028? Pero sa bagay, ikaw ba naman buhusan ng hard at soft projects and funding ni BBM? Si Chua nga, naareglo siya. Si BBM pa kaya? O Yorme, alam mo marami nang hinayang sa iyo ng mga fans club mo. Marami kang fans club sa mga Duterte. Duterte supporters. Maraming humahanga sa iyo. Totoo naman eh. Dahil kala Banat Bay, 'di ba sila Banat Bay talagang mga Esconyan 'yan. Pati yung mga kasama namin, mga Esconyan, sila BMR at saka to si ano. Pero nanghinayang sila sa suporta nila sa iyo. Dahil paano mo natiyak na walang kinalaman si BBM? Lahat na nagsasabi imposibleng walang kinalaman si BBM. 'Di ba? O sabi nga nito ni Adrian, sa bagay, kung si Chua nga, naareglo ka ni Chua. Alam na dati galit na galit kay Chua yan eh. Ngayon po, ito po ang mga sunod-sunod po na survey. Punta po tayo rito sa survey. Bukod po sa trial sa media nito ni Ridon, tapos ini-extrahan nito ni Dilima, bukod po sa trial sa media, ginagamit pa po nitong mga kalaban ng ating mahal na Vice President ito mismong mga survey, no? Kamakailan lang po may survey na sunod, halos sabay-sabay itong mga survey na naglabasan. Survey na una, 69% o 67% ng mga Pilipino pabor sa impeachment kay BP Sara. Napakalaking kalokohan ng survey na yan. Dahil ayaw po ng mga Pilipino na ma-impeach si BP Sara. Yan po ang katotohanan. No? Gusto po nilang ipatanggap na karapat dapat tong ginagawa nila. Kasi marami po ang namumuhi sa inyo ngayon. Lahat po na nakakaranas ng kahirapan ngayon dahil sa taas ng presyo ng langis. Pati po yung pagkamatay ng driver. Imaginein po ninyo, 14 hours na nakapila sa initan. Alam nyo, mahuhusay pa yung mga driver sa inyo. Alam nyo sa ang sinasabi nila? Kami, computerized sila eh. Silang mga Move It, Angkas, at iba, ano man ang tawag sa kanila. Computerized po yan. Dapat nakipag-usap na lang kayo dun sa Move It, sa Grab, at saka dito sa Angkas. Dahil meron silang record. Natitiyak mo ba dong na computerized ang record nila? Saan ba tayo umu-order ng Grab? Saan ba tayo nag-apply kung gusto mo sumakay sa Grab at saka sa Move It? Saan tayo nag-apply? Sa cellphone. Computerized. Sasabihin mo lang kung saan ka pipick upin, saan ka pupunta. Yan pa kayang pangalan ng driver nila, wala sila. Sabi nga ng driver, bakit pa kung saan-saan pinadaan, pwede nyo naman padaan sa mga apps namin. Ibigay ninyo yung pondo sa Move It, ibigay ninyo yung pondo sa Angkas, sa Grab. Tapos, bakit pa pipilahin nyo yung mga tao kung may malasakit kayo? Walang malasakit eh. Di ba? Walang malasakit yung mga yan. Kaya ganyan yung attitude nila. Okay, anyways,
balik tayo rito sa sinasabi natin survey, 67% ng mga Pilipino, majority ng Pilipino gusto ma-impeach si VP Sara. Kalokohan, di ba? Okay, ikalawang survey, naungusan na ni BBM si VP Sara. Diyos ko, sa lahat po ng survey, negative po si BBM. Kung kailan po tayo nasa krisis at hindi malutas-lutas ni BBM, kung kailan hirap na hirap tayo makabili man lang, ng langis man lang, biglang tataas yung rating ni BBM? O imposible, di ba? Pero, ayan no, latest survey, President Marcos trust rating 54%, Vice President Sara Duterte 55%. Performance rating, Vice President Sara Duterte 50%. Performance rating ni BBM 55%. Mas mataas ng 5% si BBM. Putang ina, katarantaduhan na yan. Pinagluloko nyo na yung tao. O, eto pa isa. Malapit ng abutan. Aabutan na ni Lenny sa survey si VP Sara. Kaya, eto po, sabay-sabay itong survey na to. Parang iba-ibang araw may survey na dumarating na laban, hindi pabor kay VP Sara. Malapit na daw umabot si Lenny Robredo kay VP Sara. O, di parang hindi po nila sinasabi yung survey, ha? Ang sinasabi nila, according to survey, hindi nila sinasabi yung kung anong survey. Gimmick yan ng mga media. Kasabwat nila yung media dyan eh. Gimmick nila yung media na kung iba-iba yung survey, may survey na pabor kay VP Sara na ma-impeach. Susunod na araw, survey, mas mataas na si BBM kaysa kay VP Sara. Susunod na araw, nakadikit na sa presidential survey si Lenny Robredo. Parang 3 araw na sunod-sunod, ang mga survey nagsasabi na yung popularidad ni VP Sara ay pababa na. Pero tanong niyo po, ano bang mga survey yan? Iisang survey lang. Octa Arts Dancers to the 11th power of thy kingdom come, thy will be done. International. Yan po. Octa Arts lang po yung survey na yan. Pero pag present po ng media, akala mo iba-ibang survey. Iisang survey lang yan. Ang tanong, dapat bang pagtiwalaan yan, yung Octa Arts na yan? Uulitin ko na naman po. Paano mo pagtitiwalaan yan? Ang sabi nila, mananalo, pasok sa top 12, at napakataas. Si Ben Tulfo, pangatlo yata si Ben Tulfo. Ha? Abi Binay, mataas din si Abi Binay. Si Ramon Revilla, si Willie Revillame, nakalimutan ko si Pacquiao, 5 sablay. Sablay po lahat ng survey niyang Octa Arts na yan. Huwag nyo kaming binubola. Tapos, ayaw sabihin. Sinasabi lang, survey, according to survey. Anong according to survey? Isang survey lang mataas si BBM. Lahat ng survey, negative si BBM. Pagdating sa Octa Arts, putya, mas mataas pa siya kay VP Sara. Oh. Kaya ito po lahat, panlilin lang to. Ginagamit ang lahat, media. Kayo ang numero 1 ginagamit at nagpapagamit kayo. Alam naman namin kung bakit kayo galit sa mga Duterte, di ba? O, kasi sa mga Duterte, nabaliwala na kayo. Sa mga Duterte, hindi kayo nalalangisan. Yan eh. Kaya galit yung mga congressman sa mga... Pero syempre, babaliktad din yung mga yan balang araw. Ano panawagan ni Baste? O lahat ng gustong bumaliktad, kontakin lang si Bebot Alvarez at saka si Mike Defensor. Alam naman natin, babaliktad naman yan lahat eh.
Kaya ang ginagawa nila rin actually nag-impeachment trial na sila sa pamamagitan ng media. Ang problema nyo rin may naniniwala pa ba sa media? Di ba? Yun yung problema nyo. Kung may naniniwala sa media, bakit may kumu-question pa rin sa pagkakahuli ni Saldico? Ako po, real talk, hindi ko na po alam kung ano po ang totoo. Kung nahuli ba talaga si Saldico o hindi nahuli. Kasi, kung ang fake news si Harry Roque, kumalat na po yung nagsasabi na fake news si Harry Roque. Kumalat na po yung nagsabing fake news siya. Tahimik yung mga tagapagsalita ng fake news eh. Tsaka, ang lakas ng loob ni Roque, sinabi niya, nakausap ko yung mga otoridad at pinatunayan na wala. Picture wala. Video wala. Salita lang ni BBM. Alam niyo kung bakit po nakakaduda? Kasi kay BBM natin nalaman eh. Trust issue. Hindi naman kami Octa-Arts BBM eh. Ang mga Pilipino may trust issue na kay BBM. Lahat ng sinasabi niya, mahirap ng paniwalaan. Ang dami pong maeepal na mga politiko, di ba? Bakit po hindi sila? Hindi po sila pumunta kay para patunayan na nahuli na nga si Saldico. Okay, tignan natin baka meron pa po ritong mga mali-malita. Ito po, munti ko na makalimutan. Ito po ang pinakamasamang balita ngayon. Fitch, yung Fitch rating po, teka lang, magtanggal lang tayo ng magtanggal lang tayo ng mga, ito po, para po sa kaalaman ninyo. Sa mga nagsasabi po na si VP Sara Duterte ay may notice of disallowance. Ito po, maliban sa OBP ang may mga disallowance. Notice of disallowance. Okay. Office of the President, 490 million. Under appeal. Di ba? Pwede, di ba? Tatanggalin ba yung presidente? Hindi, under appeal. Okay. Tapos, PhilHealth. May disallowance din. 494 yung sa Office of the President. PhilHealth, hindi ni-specify. Bukod dyan, meron pa ba sa PhilHealth? Ito pa po. Department of Agriculture, magkano po? 7.4 billion. Tinanggal po ba si Chu? Pinag-uusapan ba si Chu? Sinasabi ba magnanakaw si Chu? Hindi po. Normal lang po kasi yan eh. Okay. MMDA, merong 1.02 billion. Notice of disallowance. Tinanggal po ba? Department of Health, billions po ang sinasabi. Wala naka-specify. Okay. Itatanong ko lang po yung sa DPWH kung magkano. DPWH. Ito po largest amount of unused fund, 30 billion. Hindi, yung notice of disallowance ang gusto ko. Baka sabihin eh.
O meron pa po sa AIX, flood control po, 250 million, realignment. Yan, question po ng COA. Lahat po to question ng COA. Notice of disallowance sa DPWH po. How much? Para magka-ideya po kayo. Okay. Ang notice of disallowance po ng DPWH ay 5.8 billion. Yan. Tapos meron po silang notices of suspension, 303.68 billion. Meron pa pong temporary disallowance, notice of charge, 8.8 million. Yan. Million yan. Defective project, 6.45 billion. Wrongly declared. Yan. 138 billion. Delays of implementation lapses. Tanong, pinatatanggal nyo ba si Vince Dizon? Kinasuhan nyo ba si Vince Dizon? Hindi po. Bakit? Ang notice of disallowance po at iba pang notice ng COA, kaya po sila nagbibigay ng notice para ayusin ng mga binigyan ng notice. So unfair po yan kay BP Sara na ginagamit nyo yung notice of disallowance para siya ma-impeach, samantalang sa iba ay ang dami-dami po na notice of disallowance. Billion-billion. Most corrupt budget nga eh. Okay, ayan po. Kaya pinapakita po ngayon na mas mataas na yung rating ni BBM dahil sa iisang survey na hindi naman po katiwa-tiwala. Dapat po itong mga survey na to, alam nyo po, imbestigahan nyo po yung mga survey. BP Sara, pag kayo po nanalo na po kayo. Dapat yung mga survey na yan, lalo na po itong mga nagbibigay ng mga maling, na mga malalayo. Katulad nitong Octa dancers na to. Octa Arts dancers. Dapat to makasuhan din to kung mga sinasadya nilang mali yung kanilang survey. Para manlinlang ng mga Pilipino. Okay. Dito po tayo sa pitch rating. Alam nyo po yung pitch rating. FITCH. Ang meaning po niyan, sukatan po yan kung dapat bang pautangin yung isang bansa. Sa madaling salita, ang kahulugan niya, a Fitch rating is an assessment of the credit worthiness